Ma? Nandito na po ako. May dala po akong pansit. Ma? Nasaan po kayo? Hinagilap ni Liam ang ina sa buong bahay at natagpuan niya ito sa sariling silid. Andyan lang po pala kayo. May dala po akong pansit. Tara po, kain na tayo. Doon ko binili ang pansit kay Ka Aida. Di ba gustong gusto niyo ang pansit niya? Kasi may hipon. Mauna ka na anak. Wala pa ako sa mood kumain eh. Hindi pa naman ako nagugutom. Tirahan mo na lang ako para mamaya kapag nagutom ako, may makakain ako. Ma, gusto ko nga po na sabay tayong kumain. Kapag wala kang kasabay, hindi ka naman kakain eh. Oh, ano ibig hawak nyo na yan? Yung picture na naman ba ni Papa? Ma, wala na si Papa. Nasa heaven na siya. Hayaan mo na siyang manahimik. Ilang buwan na nang nakalipas nang mamatay siya. Magsimula ka na po mag-move on. Sa tingin niyo ba matutuwa siya kapag nakikita kang ganyan? Anak, kumain ka na. Hayaan mo na ako. Sa picture ko na lang makikita ang papa mo. Pinagbabawal mo pa. Hindi naman sasagot ang picture niya eh. Mahaki na nga po yan. Inagaw ni Liam ang picture ng kanyang ama na nakakwadro sa kamay ng kanyang ina. Pagkatapos ay tinago yon sa Dora box. Marahan niyang hinatak ang braso ng ina at dinala ito sa kusina. Halika na po dito, kumain na tayo. Wala nga akong gana. Ma, masamang paghintayin ng pagkain. Gusto niyo ba mawala ng gana sa inyong pagkain? Sige, pag nagutom ka, tapos wala kang mahanap na kakainin, mahirap yun. Kaya kumain na kayo kahit na konti. Pakita niyo pong pinahalaga niyo ang grasya na nasa harapan niyo. Eto, masarap tong pansit. Bagong luto nga ito ni Ka Aide. Nung sinabi kong hindi ka nagkakakain, dinagdagan niya yung pansit. Saka nilagyan niya pa ng maraming hipon. Kasi alam niyang paborito mo. Kumain na po tayo. Ano po palang ginawa niyo dito sa bahay maghapon? Baka nagmukmuk lang kayo sa kwarto niyo ha? Nagpunta ako sa taniman. Nagbisita ako ng mga gulay. Yun, mabuti po yun. Para nalilibang kayo. Buti sana kung nalilibang ako. Kaso hindi eh. Paano hindi? Sa taniman natin ng gulay, marami kaming memories ng papa mo. Naalala ko lahat. Yung pangungulit niya sa akin habang nagtatanim kami. Yung pang-good time niya sa mga inaani kong gulay. Alam mo anak, parang nakikita ko siya sa taniman. Pakiramdam ko nandun lang siya. Nararamdaman ko siya doon. Minsan naglalakad. Minsan nga nahahagip siya ng mata ko. Ma, dala lang po yan ang gutom. Di kasi ako yung nagkakakain eh. Kung ano na nakikita nyo. Marami na po bang aanihin na gulay? Oh, bakit? Eh bukas po mag-harvest muna tayo. Para may tinda sa palengke. Yung mga gulay po kasi natin sa pwesto, mga lanta na. Kailangan ko magdala ng bago. O sige bukas anak, mag-ani tayo. Maagang gumising ang mag-ina para pumunta sa taniman nila ng gulay. Inilabas ni Liam ang mga kaing nila na nakatago sa kubong imbakan ng mga fertilizer at iba pang gamit. Pagkatapos ay pumwesto si Liam sa mga tanim nilang pechay. At yun ang unang inani. Habang ang kanyang ina naman ay namimitas ng mga sitaw. Panaka-naka niyang tinitignan ng ina dahil napapansin niyang may kung anong nililingon nito sa kabilang banda ng sitawan. Wala namang tao ron ha. Pero para yung sipat niya. Baka kung ano-ano na naman na nakikita ni Mama. Mula nang mawala si Papa, parang nawala na siya sa sarili. Paano kaya ang gagawin ko sa kanya? Maya-maya ay napalingon siya sa daang papasok sa taniman nang marinig niya ang pamilyar na boses. Liam! Nandito ka ba? Sumagot ka! Ka! Sira ulo talaga tong si Gael eh.
ginagawa pa rin ang pag-echo sa last word kapag tumatawag. Ano bang problema mo? Ang aga-aga mo akong binibwisit eh. Mabutit na abutan kita rito. Sakto nag-aani kayo. Pinapatanong kasi ni mama kung marami daw kayong pechay. Aamod daw siya. Kasi ititinda niya sa pwesto niya. Oh, sakto. Madami nga ang pechay namin. Kailangan ng anihin. Kanina pa ako nag-iisip kung saan to dadalhin. Buti lang dumaan ka. Gaano raw ba karami ang kailangan niya? Wala nang sinabi. Mabuti pa. Tulungan mo na ako mag-ani para mapabilis. Sige! Ba't ikaw lang bang nag-aani ngayon? Asa si Tita Nevra? Ayun oh, nasa sitawan. Ah, siya pala yun. Yung nakatayo dun. Kumusta na pala siya? Ang hirap na nangyari sa kanya, no? Kahit naman sino kapag namatay ng asawa, tapos nasa abroad ang asawa. Bah, masakit yun. Umalis ng buhay at malakas. Tapos darating sa inyo, bangkay na. Di yung kaagad makaka-move on. Bilib ako sa kanya kasi matapang siya eh. Nakaya niya yan. Anong matapang? Nagtatapang-tapangan lang kamo. Huh? Bakit? Namumroblema na nga ako sa kanya eh. Kapag nasa bahay kasi, palagi na lang nakatitig sa picture ni Papa. Alam mo kung ako lang, susunugin ko na yun. Pero kahit papano nakakatulong naman sa kanya para hindi malungkot. Kasi minsan, narinig ko na kinakausap niya ang picture ni Papa eh. Kaya lang, sinasabi niya na minsan daw nakikita niya si Papa. Minsan daw naririnig niya. Nararamdaman daw niya na nasa malapit lang. Lalo na dito sa taniman. Si Papa kasi, mahilig yun magtanim. Kapag umuwi yun, inaabot sila ni Mama ng gabi dito sa taniman. Siguro, yung memories nila ni Papa, bumabalik sa alaala niya. Kaya akala niya, nagpaparamdam si Papa sa kanya. Nag-aalala ako pero, anong gagawin ko? Mahirap yan, tol. Dapat wag mo munang iwan si tita. Isama mo kasi sa pwesto niyo sa palengke. Bakit ba hindi na siya nagpupunta ron? Kasi, kapag may nakakausap siyang kakilala, tapos kinukumusta siya, habang tumatagal ang pag-uusap nila, maya-maya, nakikita ko lang na nag-iiyakan na sila. Makakaya sa mga tao ron. Sa bagay, dapat siguro, pagbakasyonin mo muna. Papuntahin mo dun sa mga kapatid niya. Di ba may mga kapatid siya na nasa ibang probinsya? Mainam na yung nalilibang muna. Sinabi ko na nga eh. Kaso ayaw niyang umalis. Lalo ngayon. Kasi iniisip niya, nagpapakita si Papa sa kanya. Sabi niya, katawan lang doon ni Papang nawala. Nakikita daw niya si Papa rito. Hala, kinikilabutan naman ako. Tingnan mo mga balahibo ko sa braso, oh. Nagtatayuan na. Baka kailangan nito ng ibang makakausap para mapayuan siya. Kailangan niya ng counseling. Sinabihan ko rin siya dati, nagalit eh. Sinasabihan ko rin siya na may sira ang isip niya. Sa bagay, karamihan kasi ganyan mag-isip. Palagi mo lang kausapin. Dapat ang isip niya laging nandito sa reality. Kapag napapansin mo nagsasalita na mag-isa, o kaya nag-iiba na ang kilos, kausapin mo na kaagad. Para naaagaw mo ang atensyon niya. Oh, nasaan na ba yun? Ah, ayun. Buti naman may kausap siya ngayon dun sa sitawan. Ha? Anong kausap? Dalawa lang kami dito sa taniman. Tapos dumating ka. 3 na tayo. Wala siyang kasama dun sa sitawan. Meron ah. Ayun oh. Kung wala, sino yun? Napatingin si Liam sa pwesto ng kanyang ina para tignan kung sinong tinutukoy ng kaibigan. Napakunot ang noo niya nang may makita nga siyang tao na nakakubli sa mga sitaw. Sino yun? Saka, saan siya dumaan? Nag-iisa lang naman ang daan palabas at papasok dito. Ha? Kung ano? Sino yun? Sandali lang ha. Pupuntahan ko lang.
Teka, sasama na ako! Sabay nilang pinuntahan si Nevra. Pagdating ay sinipat agad ng dalawa ang taong nakitang nakakubli sa mga sitaw. Ano bang ginagawa niyong dalawa? Ma, may kasama ka ba rito? May kausap ka ba? Ha? Wala ah. Pero may nakita po kami kanina eh. Akala ko nga kasama niyo rito. Tapos sabi ni Liam, kayong dalawa lang naman daw ang nandito. Pero kitang-kita ko po na may tao kayong kausap kanina. Nasaan na po yun? Bakit nawala na? Saan na yung nagpunta? Alam niyo, kayong dalawa ah. Tamang hinala kayo. Namimitas ako ng sitaw dito. Mabuti pa. Buhatin niyo na tong mga napamitas ko. Mukhang madami na. Dalhin ninyo dun sa kubo. Tapos itatali-tali ko na. Nagkatinginan ng magkaibigan. Dahil nagtataka sila kung saan napunta ang taong kausap ni Nevra. Hindi rin nila maipaliwanag kung saan ito nagpunta. Dahil bigla na lang nawala at wala naman sila nakitang umalis. Pagkatapos nilang ayusin ang mga napamitas na gulay, nagyaya na si Liam na umuwi. Ma, uwi na po tayo. Idaan na rin natin si Gael sa kanila para may babato mga pechay. Mauna na kayo anak. Maiiwan na ako dito sa gulayan. Aayusin ko muna tong mga kalat natin. Ako na lang po dyan. Babalikan ko na lang yan. Oo nga po tita. Tinatanong ka rin ni mama sa akin eh. Pasyalan niyo na po para makapagkwentuhan kayo. Tsaka na lang Gael. Uunahin ko munang ayusin tong mga gulay. Pakisabi sa kanya, papasyalan ko na lang siya minsan ha. Hindi ko pwedeng iwanan na nakatiwangwang ang gulayan. Magagalit ang papa ni Liam. Ayaw nun ng makalat. Hindi na po yung magagalit tita. Wala na naman siya dito eh. Hindi! Nandito siya. Minsan dumadalaw siya dito. Ma, hindi po dumadalo si Papa dito. Malabo mangyari yun. Sige na. Umuwi na kayo. Mamaya na ako. Tsaka, mamimitas pa ako ng sitaw para may pang-ulam tayo mamaya, Liam. Mag-aadobo ko ng sitaw. Sige po. Babalikan ko na lang po kayo dito. Ihahatid ko lang si Gael. Tapos dadaling ko itong mga gulay sa pwesto. Andun naman si Aling Tinay ngayon eh. Siya na lang muna ang pagbabantayin ko doon. O sige, mabuti pa nga. Pagkatapos ng usapan, ay umalis na ang magkaibigan. Habang nasa biyahe sakay ng tricycle ni Liam, hindi nila maiwasang pag-usapan ng ina. Tol, mukhang tama ka nga. May something na nga sa mama mo. Oo nga eh. Ano kayang magandang gawin? Huwag mo hayaang mag-isa. Dapat, palagi mong kausapin. Hindi ko siya pwedeng palaging bantayan. Kailangan ko magtrabaho. Lalo na ngayon. Wala na si Papa. Kami na lang ni Mama. Ganito na lang. Paminsan-minsan, pupuntahan mo nang hindi niya alam para makita mong ginagawa niya. Kapag lumalala, huwag mo nang hintayin ang pagpayag niya. Dahil mo na sa expert. O kaya, pwede namang magbakasyon kayong dalawa. Di ba si Aling Tinay naman ang nagbabantay sa pwesto niyo sa palengke? Hayaan mo siya dun. Tapos, igala mo si tita. Ilayo mo muna dito. Kailangan niya makalimot, tol. Dapat, hindi niya makita yung mga lugar na may kinalaman kay Tito. Nako, sinasabi ko sa'yo, mahirap kalaban ng depression. Oo nga eh. Di bale, kakausapin ko si Aling Tinay. Siguro, pagkaani ko sa mga gulay namin at may benta na sa iba, saka ko aayain na magbakasyon si Mama. Mahirap na kasi mabulukan ng mga tanim eh. Malaking lugi yun. Pagkahatid at pagkaayos ni Liam ng mga gulay sa kanilang pwesto,
Kaagad niyang binalikan ng ina sa kanilang taniman. Sinadya niyang hindi tawagin ng ina na kagaya na nakasanayan niya para malaman kung anong ginagawa nito kapag mag-isa na lang. Nasa loob ng kubo ang kanyang ina at mula sa labas ay naririnig niya ang pagsasalita nito na para bang may kausap. Tignan mo ang mga sitaw. Ang gaganda ng ani natin ngayon, mahal. Inalagaan ko sa abono kagaya ng sinabi mo. Inisprayan ko rin ng gamot para sa mga langgam. Kaya walang butas sa mga bunga. Tama ka nga. Kapag inalagaan ng pagmamahal ang mga tanim, magaganda ang ani. Pati ang ibang gulay malulusog din. Teka, sinong kausap ni Mama? Dahil sa kuryosidad ni Liam, binalak niyang silipin ng ina sa nakabukas na pintuan. Bago pa siya makalapit, ay napahinto siya nang may marinig na boses ng isang lalaki. Pero nagtayuan ang balahibo niya sa katawan dahil sa kakaibang boses na yun. Malaki ang boses at ramdam niya agad na maotoridad ang lalaki. May kung ano sa boses na yun na para bang nagmumula ito sa isang kulob na lugar. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko sa'yo at tiyak na magiging maganda lagi ang ani nyo. Hanggat nandito ako, hindi kayo maghihirap ng anak mo. Palagi ka lang makikinig sa akin, Nefra. Lagi naman talaga ako nakikinig sa'yo, mahal. Si Liam lang talaga, hindi niya ako maintindihan. Ayaw niyang maniwala na nagpapakita ka sa akin. Paano kanya makikita kung hindi siya maniniwala? Gusto kong sabihin sa kanya na nandito ka lang. At hindi naman talaga kami iniwan. Pero hindi ako pinaniniwalaan ng anak mo. Baka isipin pa niya na nababaliw na ako. Dahil hindi nakapagpigil si Liam, pumasok na siya sa loob ng kubo at kinompronta ang kanyang ina. Ma! Sino kausap nyo? Nasaan siya? Liam, anak, kanina ka pa ba riyan? Nasaan na po yung lalaking kausap nyo? Bakit nawala na? Nagtataguan ba niya ako? Sino ba yung nukulukong yan at sinasakyan niya ang ilusyon nyo? Makikita niya talaga sa akin. Oh, wala anak. Ako lang ang nandito. Kinakausap ko ang papa mo. Huwag ka nga sumigaw. Eh paano mo kakausapin si Papa kung patay na siya? Ito, dinala ko dito ang picture niya. Palagi ko tong dinadala dito para may kasama ako at may nakakausap. Itinago ko na yan eh. Bakit kinuha niyo pa? Ma, ilang buwan nang wala si Papa. Huwag nga kayong gumawa ng kwento. Para lang pagtapalang tinatago niyo. Huwag kayong magsinungaling. Eh bakit naman ako magsisinungaling? Ma, may narinig akong lalaki kanina. Nasaan na yon? Ilabas niyo siya! Kinalikal ni Liam ang mga gamit sa kubo sa pag-aakalang nagtatago roon ang lalaki. Pero wala siyang nakita. Natigilan siya sa ginagawa nang may mahagip na aninong bigla na lang lumabas sa pintuan. Dali-dali niya itong sinundan. Pero nawala na lang bigla pagdating sa labas. Binalikan niya uli ang kanyang ina at kinausap ito. Ma, sinong lalaking yun? Kung may bago kang lalaki, ayos lang naman sa akin eh. Kung yan ang makakapagpa-move on sa inyo, sa pagkawala ni Papa, ayos lang. Eh pero ipakilala mo naman ng maayos. Hindi yung para kayong bata na nakikipagtaguan sa akin. Hindi naman ako magagalit kung mag-aasawa ka ulit eh. Basta maayos na lalaki. At hindi ka sasaktan. Yung kaya kang buhayin. Wala akong lalaki. Kung wala, sino yung lumabas? Ang papa mo yun, anak.
hindi pa siya makapagpakita sa'yo. Kasi alam niyang hindi mo mapapaniwalaan. Maniwala ka sa akin. Nandito lang siya. Kasama lang natin. Kung gusto mo makita, paniwalaan mo lang na totoong nandito siya. Hindi niya tayo iniwan, Liam. Ma, hindi boses ni Papa ang narinig ko. Please lang po. Huwag ka na magsinungaling sa akin. Baka kung ano pang isipin ko sa inyo eh. Sabi ko na nga ba, iniisip mong nasisiraan na ako ng bait eh. Sige lang. Ayos lang yan. Naiintindihan ko. Umuwi na tayo. Ma, ano ba? Kapag ganito umiiwas ka lang. Para tayo magiging okay. Parang palala ka ng palala eh. Kapag naani ko na ang lahat ng mga gulay, isasarado ko na muna to. Hindi na muna tayo magtatanim. Hindi pwede. At bakit? Wala na si Papa, Ma. Walang pumupunta rito sa gulayan. Kung may bago kang lalaki, umakyat siya ng bahay at magpakalalaki sa akin. Di mo naiintindihan eh. Dito lang nagpapakita ang Papa mo. Dito lang. Ma, huwag ka nang pupunta rito mula bukas. Tuluyan na nagalit ang kanyang ina. Padabog itong umalis pa uwi sa kanilang bahay. Nilagyan naman ni Liam ng kandado ang pinto ng kubo para hindi na makapasok doon ang kanyang ina. Pagka-uwi niya ng bahay, hindi siya kinikibo ni Nevra. Nagkulong lang ito sa silid. Kahit anong katok ang gawin niya, ay hindi siya sinasagot nito. 10:00 na ng gabi at hindi pa rin lumalabas ng silid ang kanyang ina. Ma? Anong oras na po? Hindi pa kayo nagugutom? Wawasakin ko na itong pinto kapag hindi pa kayo sumagot. Ayokong kumain. Sige po. Hindi ko na kayo pipilitin. Matutulog na ako, Ma. Kapag nagutom po kayo, kumain na lang po kayo. Ipainit nyo na lang po yung ulam. Matapos kausapin ng ina, ay pumasok na rin siya sa kanyang silid para matulog. Dahil pagod sa maghapong ginawa, ay mabilis na nakatulog si Liam. Madaling araw na nun nang magising siya dahil may narinig siyang nagsasalita sa kusina. Si Mama? Siguro nagutom na rin kaya bumangon na. Sabi ko na eh, babangon din siya kapag nagutom. Mabuti naman tagpa siya ng kumain. Babalik na sana uli siya sa pagtulog nang marinig niyang tila may kinakausap na naman ang kanyang ina sa kusina. Mahal, nagutom ka rin ba? Pasensya na ha, ngayon lang ako bumangon. Hinantay ko kasi makatulog ang anak mo. Kasi magagalit na naman siya kapag kinausap na naman kita. Alam mo naman ang anak mong yun. Mahirap talagang papaniwalain. Hindi talaga siya naniniwala na dinadalaw mo ko. Narinig mo na sigurong sinabi niya kanina sa gulayan, di ba? Isasarado daw muna niya yun para hindi na ako makapunta doon. Mabuti na lang. Pinuntahan mo na ako dito. Huwag kang mag-alala, mahal. Magiging maayos din ang lahat. Kailangan lang nating mag-ingat. Balang araw, matatanggap rin niya ang sitwasyon natin. Ang hirap lang kasi, anak natin ang pumipigil sa atin. Sino naman ang kausap niya? Kinakausap na naman ba niya ang sarili niya? O baka pinapasok niya ang lalaki niya? Kailangan mahuli ko na sila ngayon. Kapag wala talaga siyang kausap, ibig sabihin, lumalala ang kalagayan niya. Dahan-dahang lumabas ng silid si Liam. Sumandal muna siya sa dingding para pakinggan pang mabuti ang sinasabi ng ina habang naghahanap ng tiyempo kung paano ito mahuhuli. Hindi niya makita ang kusina sa kinalalagyan niya.
dahil ang nakikita niya ay ang sala. Nang matuon ang paningin niya sa salamin nila sa sala na nakasabit sa dingding, naisip niyang doon tignan ng ina. Pilit niyang hinahagilap ang refleksyon nito sa salamin para makita kung sinong kinakausap nito. Hindi niya makita ang ina, pero may nakikita siyang lalaki na nakaupo sa upuang nasa tabi ng mesa. Nakatalikod yun, kaya hindi niya makilala kung sino. Sabi ni, may lalaki nga si Mama. Ibang klase. Ganitong oras kong dumalaw. Anong klaseng lalaki siya? Napatingin siya sa orasan na nakasabit sa dingding. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang oras doon. 3:00 na. Sinong matinong lalaking pupunta sa bahay ng babae ng ganitong oras? Sandali nga. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Liam. Pumunta na siya sa kusina at hinanap ang lalaki. Bigla naman nabitiwan ng kanyang ina ang hawak na plato dahil sa gulat. Nasaan na siya, Ma? Sino ba? Sino na naman ang hinahanap mo? Bigla-bigla ka na lang sumusulpot, Liam. Nagising ako kasi may kinakausap ka na naman. Kanina sumilip ako eh. Nakita ko siya nakaupo doon sa upuang to. Nasaan na siya? Para siyang palos. Napakabilis siyang magtago. Ano ba kinakatakot ng lalaking yun? Bakit hindi niya ako harapin? Liam, walang lalaki dito. Ako lang nandito sa kusina. Bumangon ako kasi nagutom ako. May kausap po kayo kanina, Ma. Seryosong itinuro sa kanya ng ina ang picture frame ng ama na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Kinakausap ko ang papa mo. Pero hindi na kumbinsi si Liam. Hinagilap niyang lalaking nakita. Binuksan pa niya ang pinto at tinignan nito sa labas ng bahay. Pero hindi niya yon nakita. Muli siya nagbalik sa kusina at kinuha ang larawan ng ama. Sa inis niya, malakas niya itong inihagi sa sahig. Gulat na gulat ang kanyang ina at napatakip na lang ng bibig habang nakatitig sa nabasag na picture frame. Ano ba nangyayari sa'yo, Liam? Bakit pa sinira ang picture frame ng ama mo? Ma, matagal nang patay si Papa. Kung may nagpapakita man sa inyo, hindi yun si Papa. Walang multo ng mahal sa buhay na nagpakita sa naiwan nilang pamilya. Walang ganun. Nag-hallucinate ka na, Ma. Pati tuloy ako nadadamay sa inyo eh. Hindi ko alam kung tao pa ba o hindi nang nakikita ko. Ano ba ang gusto mo mangyari sa buhay natin? Baka naman ikaw ang nag-hallucinate, Liam. Kung ano-ano na ang sinasabi mo. Matulog ka na. Lilinisin ko lang tong binasag mo. Ako na po. Itatapon ko na yan. Baliw ka ba? Picture ng papa mo to tapos itatapon mo? Oo, Ma. Lahat ng gamit dito ni Papa, itatapon ko na. Susunugin ko na. Para wala ka nang kausapin at iyakan. Hindi ako mag-iiwan ng kahit isang gamit niya para bumalik na kayo sa katinuan. Dahil sa mga sinabi ni Liam, hindi na sumagot ang kanyang ina. Pero nakita niya ang galit nito sa mga mata. Tahimik na bumalik ang kanyang ina sa silid nito. Nilinis niya ang mga kalat sa kusina. Pagkatapos ay kinatok ang pinto ng silid ng kanyang ina. Ma, mag-usap po tayo. Buksan niyo po tong pinto. Ma, sorry na po. Hindi ko naman sinasadyang sigawan kayo eh. Kasi naman alam ko masakit ang pagkawala ni Papa. Pero hindi na tamang ginagawa niyo eh. Wala na po si Papa. At wala na siyang alam sa mga nangyayari sa atin. Hindi ka na niya masasagot. Kaya please lang po, simulan niyo na pong mag-move on.
Tutulungan po kita. Sa akin din naman eh. Masakit ang pagkawala ni Papa. Pero kinakaya ko. Kasi buhay pa po tayo. Kailangan natin magpatuloy, Ma. Man naman eh. Paulit-ulit niyang kinausap ang ina. Pero hindi na siya pinansin nito. Bumalik na lang siya sa silid para matulog. Ilang araw ang lumipas at naging malamig ang pakikitungo sa kanya ng ina. Ramdam niyang iniiwasan siya nito. Hindi ito sumasabay sa pagkain. Pero hinayaan na lang muna niya. Dahil nakikita naman niyang kumakain nito. Palagi nga lang nagkukulong sa silid ang kanyang ina. Naging abala si Liam sa pag-aani ng mga gulay. Kaya kapag umuwi ng bahay, ay nakakatulog siya agad pagkatapos kumain. Hanggang isang gabi, nagising siya nang makarinig ng ingay na nagmumula sa silid ng kanyang ina. Napabalikwas siya ng bangon. Dinig na dinig niyang may kung anong mga gamit ang nahulog sa loob ng kwarto ng kanyang ina. Dali-dali siyang lumabas ng silid para puntahan ito. Pagtapat niya sa pintuan ng silid ng ina, ay napahinto siya. Matapos makarinig ng kakaibang ingay at pag-ungol. Naisip niyang baka binabangungot ang ina. Kaya nagmamadali siyang pumasok sa loob. Bumungad sa kanyang makalat na silid. Nakabagsak sa sahig ang mga gamit na parang sinambulat ng mga ito. Pati ang mga damit ay nagkalat din sa sahig at sa kama. Napatingin siya sa kanyang ina nang marinig na umuungol ito. Nakita niya itong gumagalaw na para bang may nakadagan. Pabiling-biling ang ulo at nakataas ang kamay na para bang may niyayakap. Dali-dali niya itong nilapitan para gisingin. Ma? Ma, binabangungot ka! Gumising ka! Mama! Niyugyug niya ito ng malakas. Dahilan para magising ng pabigla. Wala sa sariling napaupo ang ina at tinignan siya. Binabangungot ka! Hindi! Binabangungot nga po kayo. Sandali lang, kukuha ko ng tubig. Nagmamadaling pumunta si Liam sa kusina para kumuha ng tubig. Pagbalik niya sa silid, kaagad niyang pinainom ang ina. Sorry, Ma. Na-stress po siguro kayo dahil sa mga sinabi ko. Hindi tuloy naging maganda ang tulog niyo. Ayos lang. Salamat. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Ma, bakit naman ganito kakalat dito? Liligpitin ko na lang yan bukas, anak. Sige po. Ayos na ba kayo? Oo. Sige na. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog ka na ulit. Sige po. Pagtayo ni Liam mula sa pagkakaupo niya sa kama ng ina, ay napatingin siya sa salamin ng tokador. Nakita niya sa salamin ang refleksyon ng patong-patong na damit na nasa kanyang likuran. Naghugis bulto ito ng tao. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang may nakasilip pang mata sa espasyo ng mga damit. Dali-dali niya yung nilingon. Pero wala siyang nakitang gaanong imahe. Mga nagkalat na damit lang sa sahig ang nakita niya. Oh, bakit? Wala po. Akala ko lang kasi parang may nakita po ako eh. Pero hayaan niyo na po. Namalikmata lang po siguro ako. Di naman eh, ang daming kalat dito. Bukas tutulungan ko po kayo magligpit. Hindi na. Kaya ko na to. Sige, matulog ka na anak. Nang sumunod na araw, mag-isang pumunta si Liam sa gulayan dahil naglalaba ang kanyang ina. Abala siya sa pag-aani ng ibang gulay nang dumating ang kaibigang si Gael para umamot uli ng gulay na pwedeng ibenta ng ina nito. Huminto muna si Liam sa ginagawa para harapin ang kaibigan. Tama-tama ang oras ang dating ko, tol.
Ay, may dala akong tinapay dito. Meriendahin natin. Mamaya ka na mag-ani. Tutulungan uli kita. Ang hirap ng solong anak, no? Walang makatulong sa gawain. Ay nako, sinabi mo pa. Kumusta pala ang mama mo? Ewan ko. Lo, ang sagot yun. Tol, nahihiwaga na kasi ako sa kanya. Di ko na tuloy alam kung siya ba o ako ang may problema. Oh, bakit naman? Pakiramdam ko kasi may kababalaghang nangyayari kay mama eh. At parang nadadamay na ako. Nakakita na ako ng tao tapos biglang nawawala. Tapos isang gabi, may nakita akong kakaiba sa kwarto ni mama. Nakita ko talaga sa salamin na yung mga damit ay naghugis bulto ng tao. Parang isang taong nagtago sa mga damit. Nakita ko talaga na may matang nakasilip. Pero nung nilingon ko, wala naman. Hindi ko na alam. Pakiramdam ko, nasisiraan na rin ako ng ulo eh. Tol, subukan mo kaya. Lumapit ka sa albularyo. Humingi ka ng bagay na pwedeng maging proteksyon ng mama mo. Eh baka mamaya, nilalapitan na siya ng masamang elemento. Iniisip ko nga eh. Paano kung ako palang nilalapitan ng masamang elemento? Kailangan mo rin magpatingin. Wala namang mawawala eh. May kilala ka ba? Sige, magtatanong-tanong ako. Sige, salamat ha. Wala yun. Pero bago magkalimutan, paangot uli ng gulay. Oo na, sige. Ayos nga yun para maubos na itong mga gulay namin. Tapos, magbabakasyon muna kami ni mama doon sa mga tito ko sa Aklan. Tama. Ipasyal mo muna sa dagat para makalanghap na maalat na hangin. Luko-luko. Tubig ang maalat dun. Ay, tubig na ba? Kailan pa na bago? Hapon lang. Grabe, nalate ako sa chismis ah. Gabi na ulit nang umuwi siya sa bahay. Kaagad niyang hinanap ang kanyang ina. Nakita niya itong mahimbing na natutulog sa kwarto, kaya hindi na niya inistorbo. Pumunta siya sa kusina at kumain. Pagkatapos ay natulog na rin matapos maglinis ng katawan. 3:00 na ulit ng madaling araw nang magising siya. Dahil sa ingay na nagmumula sa silid ng ina. Mabilis niyang pinuntahan yun sa pag-iisip na baka binabangungutan naman. Pero laking gulat niya nang hindi mabuksan ang pinto dahil nakalakang doorknob sa loob. Ma, binabangungot na naman ba kayo? Ma, gumising ka. Buksan niyo tong pinto. Lalong nataranta si Liam dahil nag-iiba na ang naririnig niyang pag-ungol ng ina. Pakiramdam niya may kasama itong lalaki sa loob at may kung anong ginagawa ang dalawa. Ma, sino kasama niyo dyan? Gising ba kayo? Nadidinig niyo ba ako? Buksan niyo tong pinto, Ma! Dali-dali siyang bumalik sa kanyang silid nang maalala niyang meron siyang mga duplicate ng susi sa lahat ng lock ng bahay. Ilang segundo rin niya tong hinagilap. Nang makita, ay agad niyang binalikan ang silid ng ina. Dahil sa pagkataranta, ay hindi niya mapili ang tamang susi ng doorknob sa dami ng mga susi na magkakasama. Nanginginig ang kanyang kamay, dahilan para hindi niya maipasok sa butas ng doorknob ang susi. Natigilan siya nang makarinig ng kakaibang ungol sa loob, na sumasabay rin sa ungol ng kanyang ina. Tila nagmumula sa halimaw ang ungol na yun dahil nakakatakot at nakakapanindig ng balahibo. Ma! Ano nangyayari dyan sa loob? Sino ba kasama nyo? Inaano ka ba niyan? Ma, sumagot ka! Kasabay ng pagbukas niya sa pinto ay ang paghupa naman ng ingay sa loob. Kaagad niyang hinagilap ang ina. Tila lantang gulay itong nakahiga sa kama. Ma,
Magumising ka. Ano nangyari dito? Nasaan siya? Nasaan ang walang hiyang yon? Anong ginawa niya sa inyo? Napadungaw si Liam sa labas ng bintana dahil may nahagip siyang nilalang na kumakaripas ng takbo palayo. Bukas ang bintana ng silid pero hindi naman magkakasya ang tao roon dahil sa grills na bakal. Tila anino na lang ang nakita niyang nilalang na papalayo dahil sa madilim na gabi. Nasisinagan na lang ito ng liwanag ng mga ilaw na mula sa labas ng mga bahay kaya naaaninag niya. Napatulala siya nang makita niyang may dalawang mahabang sungay ang nilalang na yon. Napabalik ang tingin niya sa kanyang ina nang marinig niyang nagsalita ito. Liam, anong ginagawa mo riyan? Sino tinitignan mo? Ma, sabihin niyo sa akin, sino ang kasama niyo rito? May kasama ba kayo? Hindi po ako magagalit sa inyo. Kahit na sino pang sinasama mo rito sa kwarto paggabi, basta tao lang siya. Sabihin yung tao siya. Hindi siya halimaw. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Nananaginip ka ba? Masama bang panaginip mo? Ma, ikaw ang binabangungot at hindi ako. Kaya nga kita pinuntahan dito kasi umuungol ka. Nakarinig ako ng mga ingay. Saka, bakit kayo naglalak ng pintuan? Hindi mo naman dati ginagawa yun ah. Ha? Hindi ako naglalak ng pinto, no? Eh bakit nakalak? Hindi ko alam. Tsaka wala akong isinasamang lalaki dito, ha? Magagalit ang papa mo kapag ginawa ko yun. Huwag mo na ulit sasabihin yan. Kapag narinig ka niya, pagagalitan ka nun. Baka magselos ang papa mo. Maano ba? Ilang buwan nang wala si Papa. Hindi, anak. Nandito siya. Palagi niya akong sinasamahan. Tuwing gabi, nandito siya sa kwarto ko. Magkatabi kami sa higaan. Napakalambing niya nga eh. Ganun pa rin siya. Hindi pa rin siya nagbabago. Kaya nga, mahal na mahal ko ang papa mo. Baka siya ang naglak ng pinto kagabi. Pasensya ka na, ha? Natigilan na lang si Liam sa mga sinabi ng ina. Parang nanlambot ang katawan niya sa mga narinig. Hindi na siya sumagot sa ina. Binalot siya ng kilabot. Gusto na niyang maniwala na may nilalang na nagpapakita sa kanyang ina. Dahil pati siya ay nakakaranas na ng kababalaghan. Alam niyang hindi yun ang kanyang ama. Maski nilabutan pa siya nang maalala niya ang nilalang na nakitang tumatakbo palayo nang dumungaw siya sa bintana. Sige po, Ma. Naniniwala na akong nagpapakita sa iyo si Papa. Sabi na lang niya sa ina. Gusto niyang papaniwalain ito na naniniwala na siya rito. Dahil gusto niya makita sa mismo niyang mata kung sino ba talaga ang nagpapakita sa kanyang ina. Talaga anak? Naniniwala ka na? Opo. Kaya sa susunod na magpakita siya, pakisabi po na sana magpakita rin siya sa akin. Kasi miss na miss ko na siya. Naku, matutuwa ang papa mo. Sige, sasabihin ko sa kanya anak. Hintayin mo lang. Magpapakita siya sa'yo. Sige po. Babalik na po ako sa kwarto ko. O sige anak, matulog ka na. Pasensya ka na sa amin ng papa mo ha. Mukhang nagising ka dahil sa ingay namin. Kasing papa mo eh. Feeling ko, mas malakas siya ngayon kesa dati. Parang magigiba nga niya yung kama namin eh. Lalong kinilabutan si Liam dahil sa mga sinabi ng kanyang ina. Tumango na lang siya at ngumiti ng pilit pagkatapos ay lumabas na ng silid. Pagkalabas ay dali-dali naman siyang pumasok sa kanyang silid.
at sumandal sa pinto pagkasara nun. Malalim niyang hinagod ang kanyang paghinga. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, pero hindi niya mapigil ang panginginig ng katawan. Bumabalik sa isipan niya ang nakitang nilalang na may sungay. Hindi si Papa yon. Hindi siya nakakasama ni Mama tuwing gabi. Anong gagawin ko? Natatakot ako. Anong klaseng nilalang yun? Hindi na siya nakatulog at hinintay na lang na mag-umaga. Umalis siya ng bahay bago pa magising ang kanyang ina. Pinuntahan niya ang kaibigang si Gael sa kanilang bahay. Tol, may problema ba? Huwag ka maingay, Tol. Ano kasi? Tulungan mo ako. Ano ba dapat kong gawin? Mukhang may nakakatakot na nilalang na gumagambala kay Mama. Paano mo nasabi? Tol, nakikita ko na siya. Kagabi, may sungay, nakakatakot. Oh, Teko, seryoso to, ha? Hindi ka nahawak kay Tita Nevra? Hindi, no. Ano ka ba? Nag-aalala nga ako kay Mama eh. Paano kung saktan siya o patayin? Tol, may sungay ang nakita ko. Ano bang nilalang ang may sungay? Di ba? Demonyo lang? Oo, pero si kamatayan ang taga-sundo ng kaluluwa. Gago ka talaga. Ano na? Paano na to? Ewan ko. Hindi ko rin namang gagawin. Ano na nga? Hindi ba sabi mo maghahanap ka ng albularyo? Oo, may nahanap na ako. Naunahan mo lang ako eh. Nagpunta ka na rito. Pupuntahan natin yung albularyo para makahingi ng pangontra. Pero di ba sabi mo, demonyo kasi may sungay? E di, dapat pumunta rin tayo sa simbahan. Hihingi tayo ng holy water. Sige tara na. Pinuntahan nila ang lahat na napag-usapan. Pagkatapos ay umuwi na rin at ginawa ang bili ng albularyo sa kanila. Oh, anong ginagawa niyong dalawa? Bakit nagsasabit kayo ng krus sa dingding? Parang ang dami naman yata. Ano ba yan, Liam? Balak mo bang tantarin ng krus ang bahay natin? Po? Kasi po, ang litang nilagay niyo dati, hindi ganong makita. Saka, maglalagay din po ako doon sa kwarto natin. Bawasan mo nga yan. Ginawa mo ng museum ng santo at krus ang bahay natin sa dami ng nilagay mo. Parang nakakakilabot na. Tignan mo nga yung mga poon. Parang sa akin lahat nakatingin. Alisin mo lahat yan. Tama na yung nasa altar. Naglalagay ka niyan, di ka naman pala dasal. Mas mabisa ang dasal. Tsaka bakit yung ba ginagawa yung dalawa? Hoy, ikaw Gael. Kinunsinti mo pa tong kaibigan mo ha? Ho? Kasi tita, para po matuto magdasal si Liam. Binigyan ko nga po siya ng booklet ng mga dasal eh. Para po matuto siya. Basta. Alisin niyo yung mga yan. Ayoko niyan. Kinikilabutan ako. Hindi nagpatinag ang magkaibigan sa kanilang ginagawa. Bago gumabi, inihanda ni Liam ang holy water. Inilagay niya yon sa lugar na madali niya madadampot. Pinakiusapan din ni Liam ang kaibigan na samahan siyang matulog dahil kabado siya sa mangyayari. Ha? Bakit mo naman ako dinadamay pa? Hindi pa ba sapat ang mga tulong ko? Ngayon lang naman eh. Para namang ano to? Natatakot din ako, tol. Magagawa ko kapag sumalaki ng Diablo. Wala tayong laban dun, tol. Diablo yun. May sungay nga kamo, hindi ba? Diba, mas powerful ang dasal? Alam ko, pero marunong ka naman nun ah. Mas mabisa kapag mas marami ang nagdadasal. Kaya samahan mo ko. Ano ba yan? Akainis. Basta,
Doon ako sa kwarto mo ha. Di ako lalabas kahit ano pa ang mangyari. Sus Mariusip. Dapat sinundo na natin si Father at dito na natin pinatulog para may kasama tayo magdasal. Tsaka dapat nagsama na rin tayo ng mga madre kasi mas masipag sila magdasal. Kahit walang kodigo, kabisado na nila yun. Habang lumalalim ang gabing yon, lalong kumakabog ang kaba sa dibdib ng magkaibigan. Pareho silang hindi makatulog dahil sa kakahintay ng mangyayari. Tol, wala pa ba? Wow, hinihintay mo talaga? Akala ko ba takot ka? Kasi pakiramdam ko mamamatay na ako sa kape. Mas nakakatakot kaya maghintay, Tol. Ay sana kung girlfriend ang hinihintay ko Kahit bumagdamag pa ako maghintay pero naman, Tol, hindi tao hinihintay natin. Diablo yun! Hindi na natin nakikita. Wala pa tayong laban pag dumating yun. Bakit kasi hinihintay mo? Di ba dapat hintayin? Dapat ba yung pasurprise lang tayo na nandyan na siya? Gago ka talaga. Ako nga di ko hinihintay Nakikiramdam lang ako. Saka sa dami lang nilagay natin pangontra, baka natakot na yun. Sana nga umatras na. Naiihila ako sa kape. Pero mag-12 pa lang. Hindi ba ang sabi mo? 3 yung madalas nagpaparamdam. Demon's hour talaga, pre. Umalis na lang kaya tayo rito. Sige mo na si tita. Doon na lang tayo sa bahay matulog. Bakit ka ba hindi ko naisip yun? Iba dito sa bahay niyo balik ng balik yun. Kung wala kayo dito, hindi na yung babalik. Kasi iisipin niya na umalis na kayo. Bobo bang demons, tol? Malay mo naman, di ba? Sakit mo talaga sa bangs. Buti na lang wala ako nun. Inaantok na ako. Matutulog na ako ha. Kapag dumating siya, sabihin mo, busy ako. Hindi ko na siya ma-entertain. Ikaw na lang ang bahala sa kanya ha. Pagmeryendahin mong stepfather mong demon ha. Maging good boy ka. Sige ka. Baka bigyan ka ng sungay nun. Kagaya ng sausa. Yung sanga-sanga. Sira ulo ka talaga. Napakagago mo. Shh! Huwag ka pagbura. Baka mamaya hindi pakinggan ang dasal mo. Baka mas maging proud sa yung stepfather mong demon kasi marunong ka na ng language nila. Basta, tutulog na ako. Mukhang safe tayo ngayong gabi. Matulog ka na rin, Liam. Mauna ka na. Hindi pa lumalalim ang tulog ni Gael nang marinig niya ang paglangit-ngit ng pinto mula sa silid ng ina ni Liam. Tol, narinig mo yun? Nagbukas na ng pinto si tita. Baka dumating na yung bisita niya. Dumadambay sa pintuan. Hindi. Silipin mo. Dali na. Ikaw na lang kaya. Ikaw nakaisip Ikaw na. Nakita mo naman siya ng isang beses kaya di ka na matatakot. Alam mo naman may sungay yun pag ako, baka himatayin ako. Sige na, silipin mo na. Nayayamot naman na sumunod si Liam. Tumayo siya at lumapit sa pintuan. Dahan-dahan niyang ibinukas ang pinto ng kanyang silid para silipin ang ina. Ano na? Bukas lang ang kwarto ni Mama. Baka nag-CR lang. Okay. O sige, tulog na ako uli. Tol, teka. Tigil mo to. Ayoko, natatakot ako. Gago. Hindi, saglit lang kasi. Natatandaan mo bang pagkakalagay natin ng mga poon? Hindi ba lahat sila nakatingin lang ng diretsyo? Ngayon nakaharap na sila sa pintuan palabas ng bahay. Ha? Patingin nga. Lumapit si Gael at nakisilip na rin. Ha? Oo nga no. Pero baka naman pinihit ni tita. Di ba sabi niya ayaw nga niya yan kasi kinikilabutan siya sa dami ng nilagay natin. Sana nga si Mama ang may gawa. Paano kung hindi? Tin, nasa na ba si tita? Silipin mo nga sa banyo. Halika, samahan mo ko. Napakaduwag naman talaga
Tara na kasi! Wala na nagawa si Gael dahil hinila na siya ni Liam palabas ng silid. Pagdating nila sa banyo, nakabukas ito. Wala si Nevra doon. Nagkatinginan silang dalawa. Pagkatapos ay mabilis na pumunta sa sala. Tol, kanina po ba nakabukas ang pinto dito sa sala? Hindi ko napansin eh. Hindi kaya lumabas si tita? Tignan mo nga sa kwarto niya. Dali-daling pinuntahan ni Liam ang silid ng ina para tingnan ito. Wala nga siya dito. Lumabas nga siya. Tara, sundan natin. Tsaka nagpunta yun. Baka sa gulayan, sa kubo. Sandali lang, kukunin ko yung flashlight. Pagkakuha ni Liam sa flashlight, ay nagmamadali na silang pumunta sa gulayan. Gulat na gulat si Liam nang makitang sira ang tarangkahan na gawa sa kahoy na parabang sinadyang wasakin nito. Grabe, si Tita Nevra ba ang gumawa nito? Malamang hindi. Tara na, baka nasa kubo siya. Pagdating nila sa kubo, nakita nilang wasak din ang pinto nito. Pero wala roon si Nevra. Nasaan siya? Saan siya nagpunta? Mali ang tanong mo. Dapat, saan siya dinala? Sa gulayan. Maghiwalay tayong dalawa para mas madali natin siyang makita. Ah! Ayoko! Anong gagawin ko kapag nakita ko ang demonyo? Huwag ka nang umangal. Doon ka! Dito ako! Mabilis na tumakbo si Liam sa sitawan, habang si Gael naman ay pumunta sa taniman ng mga okra. Bago pa makarating si Liam, ay nakarinig na siya ng malakas na sigaw mula sa kanyang ina. Ma? Ma, nasaan ka? Sumagot ka! Panay sigaw ng ina ang kanyang naririnig. Napakalayo nito sa kanyang pantinig. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makita niya ang ina na nakahiga sa lupa. Panay ang sigaw nito at takot na takot. Mabilis niya itong tinakbo. Pagkalapit ay hinawakan niya ang ina sa kamay at tinulungan nitong itayo. Ma, halika na po. Umuwi na tayo. Ha? Bakit ako nandito? Anong ginagawa natin dito? Ha? Hindi niyo alam? Ibig sabihin, naglakad ka ng tulog? Narinig ko lang na tinatawag ako ng papa mo. Sinundan ko lang ang boses niya. Nananaginip yata ako pero pagdilat ko, nandito na ako. Hindi yun si Papa, Ma. Nagagalit siya. Nagagalit ang papa mo dahil sa mga nilagay mo sa bahay, Liam. Sabi ko naman sa'yo, alisin mo ang mga yun eh. Hindi nga yun si Papa, Ma. Kailan pa ba nagalit si Papa sa ganun? Tara na po, umuwi na tayo. Mas ligtas tayo sa bahay. Naglalakad na sila nang bigla na lang naggalawan ng mga sitaw. Parang nagkabuhay ang mga ito. Gumapang ang baging ng sitaw. Papalapit sa kanila. Ma, takbo! Bilis! Ano pa nangyayari, Liam? Huwag ka na magtanong, Ma. Tumakbo ka na lang. Huwag ka na nilingon. Bilisan mo! Sa kakatakbo ni Liam ay bigla na lang may humarang na balag sa kanya dahil biglang natumba ang sitaw sa tapat niya. Mabilis din siyang tumayo at hinagilap ang kanyang ina. Napatingin siya sa kinaroroonan nito dahil nagsisisigaw na. Nakita niyang napupuluputan ang kanyang ina ng mga sitaw at hinahatak ito papunta sa malayo. Ma, lumaban ka! Huwag kang sumama sa kanya! Nakita pa niyang dumating si Gael para tulungan ang kanyang ina. Pero bigla na lang din itong binagsakan ng balag dahilan bumulagta siya. Gael! Una niyang nilapitan ng kaibigan para tulungan ito. Kaya ko na to, Tol. Sundan mo si tita. Iligtas mo siya. Baka kung siya dali ng Diablo. Nakita ko siya. Siyang tumatangay kay tita. Bumalik ka sa bahay. Kunin mo nga panlaban natin. Susundan ko si Mama. Sige, mag-iingat ka. Naghiwalay silang dalawa. Mabilis na tumakbo.
Mabilis na tumakbo si Liam para sundan kung saan tinangay ng dyablo ang kanyang ina. Paulit-ulit niyang tinatawag ang ina hanggang sa marinig niya tong sumagot. Kaagad niya itong hinagilap. Nakita niyang kumakawala ang kanyang ina sa pagkakagapos ng mga sitaw sa katawan nito. Nagagalawan pa ang mga baging nito na para bang may kung sinong kumukontrol. Tutulungan na sana niya ang ina nang bigla na lang naigapos siya ng mga sitaw sa isang puno. Maya-maya ay nakarinig siya ng dumadagundong na pagtawa na nagmumula sa kawalan. Dumadagundong din ang kanyang kaba at hindi na niya malaman ang gagawin. Umaalingaw-ngaw sa paligid ang nakakakilabot na pagtawa ng demonyo. Maya-maya ay may nakita siyang maitim na tila usok na nagmumula sa itaas. Bumababa ito papunta sa kanyang ina. Ma, tumakas ka na! Tumakbo ka na! Hindi ako makawala! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Ma, umalis ka na dyan! Maya-maya ang pagtawang yun ay napalitan ng pagsasalita ng isang lalaki. Kaboses yun ng kanyang ama. Mauro? Ikaw na ba yan? Mauro, mahal ko. Ma, hindi yan si Papa. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag kang magpapaloko. Isa yung dyablo. Ma! Dahil sa boses ng kanyang ama na ginaya ng dyablo, napaniwala nito ang kanyang ina. Kahit anong sigaw niya, ay hindi na siya pinakikinggan ni Nevra. Halos maubusan na siya ng boses sa kasisigaw dahil tila napapasailalim na ang kanyang ina sa hipnotismo ng dyablo. Nakita niyang pumaibabaw na ang maitim na usok sa kanyang ina. Unti-unti na itong nagkakaroon ng hulma. Naging bulto ng tao na may maitim na balat na mas maitim pa sa anino. May mahaba itong sungay at pangil. May buntot din ito at mapupulang mata. Nagsasalita ng pagtawa ng demonyo at ang boses ng kanyang ama na tila naglalambing sa kanyang ina. Tigilan mong mama ko! Layuan mo siya! Tumawa lang ng tumawa sa kanyang dyablo habang isinasagawa nito ang kanyang pakay. Maya-maya ay dumating si Gael dala ang holy water na nakalagay sa mga galon. Hoy! Impaktong dyablo! Mukhang hindi ka pa naliligo. Kaya hayaan mong paliguan kita ngayon! Tumapang bigla si Gael. Pero imbis na ang dyablo ang buhusan niya ng holy water, ay si Liam ang binasa niya. Bakit ako? Gago ka ba? Wala naman akong sapi. Baka sakali matanggal ang mga sitaw sa katawan mo. Tapos, ikaw na lumabas sa dyablo. Takot-tako eh. Dahil sa ginawang yon ni Gael, naggalawan uli ang mga sitaw at kusangang bumitaw kay Liam. O di ba, Kitams? Effective naman ah. Nakawala ka na. Labanan mo na siya. Siraulo ka talaga. Akin yan. Kinuha ni Liam ang galon ng holy water at matapang na nilapitan ng dyablo para ibuhos doon ng tubig. Galit na sumigaw ang dyablo. Lalong nanlisik ang mapupula nitong mata. Susuguri na sana nito si Liam nang bigla itong hindi makagalaw. Nalaman na lang ni Liam na ang kinatatakutan ng dyablo ay ang dala ni Gael na malaking krus. Itinapat yon ni Gael sa dyablo habang papalapit siya na sinasabayan ng pag-usal ng dasal ang bawat hakbang. Sinamantala naman yon ni Liam. Sinabayan na niya ang pagdasal ni Gael. Sa kanya pa ulit-ulit na sinasabuyan ng benditadong tubig ang dyablo. Kitang-kita nila na umuusok ito habang unti-unting namamaluktot sa lupa. Hindi nila ito tinigilan. Inihagis pa ni Gael ang hawak niyang krus sa demonyo. Pagkatapos ay bigla na lang itong naging itim na usok
at pumailan lang sa itaas. Bakit pa itaas ang usok? Di naman siya tatanggapin sa langit, di ba? Dapat sa ilalim siya ng lupa pumunta kasi doon ang daan papuntang impyerno. Paano mo nasabi? Nakapunta ka na ba ron? Tulungan mo na nga ako kay mama. Kailangan natin siyang maiuwi. Pinagtulungan nilang maiuwi si Nevra dahil kahit anong gising nila dito ay hindi pa rin nagkakamalay. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nagulat sila dahil nakabagsak na sa sahig ang mga puon at basag-basag na ang mga ito. Ano nangyari rito? Hindi ko alam. Hindi naman yan ganyan kanina nung umalis ako eh. Hindi kaya nandito ng Diablo? Umalis na tayo rito, Liam. Doon na tayo sa bahay. Sige, mabuti pa nga. Palabas na sana sila nang biglang magsara ang pinto. Patay na. Nalak na tayo sa loob. Bakit ganito ang mga nangyayari? Hindi na talaga ako manonood ng horror! Bigla na lang silang nagsiksikan sa sulok nang magalawan ng mga isinabit nilang krus sa dingding. Bigla na lang bumaligtad ang mga ito. Naggalawan din ang mga putol na ulo ng mga puon na nagkalat sa sahig. Gumulong ang mga itong papalapit sa kanila. Tol, tama nga si tita. Nakakatakot ka sila. Tignan mo, mga nakadilat sila at nanilisik ang tingin nila sa atin. Tapos nakanganga pa. Ano to? Dahil sa takot nila, ay napaupo na lang. Nanlambot na ang kanilang tuhod. Pinaggitnaan nila si Nevra. Kahit anong mangyari, huwag mong bibitiwan si mama, ha? Dali, akin na ang kamay mo. Maghawak kamay tayo. Anong balak mong gawin? Magdadasal. Hindi ba yun lang naman ang malakas nating panlaban? Magtiwala ka lang. Hanggang kailan tayo magdadasal? Hanggang mamatay tayo? Hanggang makalagpas na ang 3:00. Hindi naman tayo kayang saktan ng Diablo eh. Hanggang pananakot lang ang kaya nilang gawin. Kaya lakasan natin ang pananampalataya. Pumikit lang tayo at magdasal. Huwag mong pakinggan ang lahat na maririnig mo. Huwag kang magpapa-apekto. Wala naman ako magagawa kundi yun na nga lang. Hindi rin ako makakalabas sa bahay na ito. Good luck na lang sa akin kung buhay pa ako bukas. Basta, tol, ano man ang mangyari ngayong gabi, ginawa natin ang lahat para lumaban. Oo, pumikit ka na lang at magdasal. Sabayan mo ko. Bago pumikit si Gael, ay nakita pa niya ang mga ulo ng santo na pumalibot sa kanila. Nakakatakot pa rin ang tingin ng mga ito. Saktong pagpikit niya ay nagsimula na nilang marinig ang mga tawang nakakakilabot. Hindi nila alam kung saan yon nanggagaling at kung sino ang gumagawa. Pinilit nila yung hindi pakinggan kahit nanonood sa kanilang pandinig ang mga tawang nakakapanindig ng balahibo. Maya-maya ay narinig nilang umiingit si Nevra. Inuusal nito ang pangalan ng ama ni Liam. Kasunod noon ay ang boses ng Diablo na ginagaya ang boses ng ama ni Liam. Umaalingaw-ngaw ang tinig na yon sa buong bahay. Tinatawag nito si Nevra. Nararamdaman ni Liam na nagpupumiglas na ang kanyang ina mula sa kanilang pagkakahawak. Huwag mo siyang bibitiwan, Gael. Oo, basta mag-focus ka lang sa pagdadasal. Hindi ako bibitaw kahit mapilay pa si tita. Magsusorry na lang ako bukas. Nagdasal uli sila at sa pagkakataong yun, may maliliit na boses nang sumasabay sa kanilang pagdarasal. Pilit sila nitong nililito. Bali-baliktad na ang pantig ng mga sumasabay sa kanila. Pero pinilit nilang hindi matalo. Lalo naman nagpupumigla si Nevra. Gusto niyang makawala at sumama sa Diablo.
Maya-maya naririnig na nila ang nagagalit na boses ng dyablo. Nagbagsakan na rin ng mga kasangkapan sa loob ng bahay. Dahilan para magsigawan ng magkaibigan. Pero nanatili pa rin silang nakapikit at nagpatuloy sa pagdadasal. Paulit-ulit silang ginagambala ng dyablo. Pero pilit nilang nilalabanan ito. Umalis ka na! Hindi ko ibibigay ang mama ko sa'yo. Nangungulila nga siya kay Papa. Pero hindi ikaw ang Papa ko. Hindi mo makukuha sa akin si Mama. Hindi mo matatalo ang pananampalataya ko. Lalong nagalit ang dyablo at nagbasag pa ito ng mga gamit. Pati ang pinto ng 2 silid ay nagbukas-sara ng malakas. Paulit-ulit silang pinagparamdaman ng galit nito hanggang sa dumating ang oras na unti-unti nang tumahimik ang lahat. Naging payapa na ang buong bahay. Hindi na rin nagwawala si Nevra. Hindi na rin siya umuungol at nagsasalitang mag-isa. Wala na yata, Tol. Pwede na siguro tayong dumilat. Pero mauna ka na. Tapos sabihin mo sa akin kung ayos na ba. Ayoko makakita ng nakakatakot. Kanina pa ako nakadilat. Okay na. Tapos na. Lumagpas na sa 3:00 ang kamay ng orasan sa dingding. Ha? Ay, salamat! Pagdilat ni Gael, ay napasigaw siya dahil sa sobrang dami ng kalat sa buong bahay. Dali, tulungan mo akong ilipat si Mama sa kwarto niya. Sige, pero huwag na kaya dun. Doon na lang sa kwarto mo. Oo nga, mabuti pa nga. Dinala nila sa silid si Nevra. Pinahiga nila doon sa kama. At saka naglatag si Liam sa ibaba para doon sila matulog. Bukas na tayo maglinis ng bahay. Pakiramdam ko, pagod na pagod ako. Nakakapanghina. Sinabi mo pa. Sana bukas, hindi na yung bumalik. Sabi ng albularyo, kapag nagpakita tayo ng tapang at natalo natin siya, hindi na raw yung babalik. Oo nga pala. Sige, tulog muna tayo. Naumagahan, nagising sila sa malakas na sigaw ni Nevra. Napabalikwas sila ng bangon. Dali-dali silang pumunta sa sala. Ma, anyari? Bakit ka sumisigaw? Ano nangyari sa bahay? Bakit ganito kagulo? Bakit ang daming basag? Nanakawan ba tayo kagabi? Bago pa sumagot si Gael, siniko na siya ni Liam. Hindi po. Malakas sigurong lindol kagabi. Sana nga lumilindol lang kagabi habang sumasalakay ang magnanakaw. Ang sama ng panaginip ko kagabi. Ang sakit ng katawan ko. May demonyong kumakaladkad sa akin sa taniman. Buti na lang, panaginip lang ang lahat. Sana nga panaginip lang. Pero, bakit nga pala ako doon nakatulog kagabi sa kwarto mo, Liam? Po? Kasi po, binabangot ka kagabi. Inilipat ka namin ni Gael para pabantayan ka. Ganun ba? Para kasi napilay ang braso ko. Ang sakit. Hindi ko maigalaw. Naku tita, panaginip lang po yan. Iunat-unat nyo lang po para mawala yung sakit. Nasa isip nyo lang po yan. Baka po tulog pa kayo. Gusto nyo po ng sampal? Ikaw kaya ang... Joke lang po. Kayo naman masyado kayong seryoso. Naglasing ba kayong dalawa kagabi? Tapos kayo ang gumawa ng lahat ng to? Yari na. Napagbintangan pa tuloy. Maglinis na tayo, tol, bago pa tayo mahagupit ng walis. Halos hindi na matapos ang pasasalamat ni Liam sa kaibigan. Hanggang sa ihatid niya ito sa kanila, ay nagpapasalamat pa rin siya. Tama na, tol. Medyo nakakaumay na talaga yung pagta-thank you mo eh. Ayos na yung isa lang. Paano kasi? Ang laki talaga ng tulong mo eh. Kahit duwag ka, bandang huli,
Tumapang ka naman. Grabe. Sana hinayaan na lang kita magpasalamat na magpasalamat. May pahabol pang ganun eh. Natutuwa na sana ako eh. Biglang sumama pang pakiramdam ko. Pero walang halong biro, tol. Salamat talaga. Sige na, umuwi ka na nga, tol. Baka dumilim pa ang paningin ko eh. Balian pa kita ng braso. Ayos lang yun. Kahit binti pa. Sige, uwi na ako ha. Baka nga balian mo pa ako ng buto. Kapag kailangan mo ng... Okay. Ulitin ko lahat. Baka nga balian mo ako ng buto. So one more. Baka nga balian mo pa ako ng buto. Oh, kapag kailangan mo pa ng gulay, punta ka lang sa bahay ha. Yun ang gusto ko madinig. Hayaan mo, bukas, umaatok lang ako sa pinto nyo. Sige. Ilang buwan nang lumipas at tuluyan na silang pinatahimik ng dyablo. Mula noon, bago matulog at bago umalis ng bahay, ay nakasanayan na ni Liam na magdasal. Alam niyang ito ang pinakamabisang paraan laban sa masasamang nilalang. Naging maayos na rin ang lagay ng kanyang ina. Sumasama na ito sa palengke para kahit paano ay nalilibang. Inaaya niya magbakasyon sa probinsya ang ina, pero hindi na ito pumayag. Nanghihinayang sa gagastusin na pera. Napag-usapan kasi nilang mag-ina na kapag umayos na uli ang pasok ng pera sa kanila, pababalikin na si Liam sa pag-aaral para matapos na niya ang kolehiyo. Isang hapon, pagkagaling sa palengke, papasok na ng bahay si Nevra nang makaramdam ito ng hilo. Mabuti na lang at kaagad siyang nasalo ni Liam bago pa siya bumagsak. Yan nga bang sinasabi ko eh. Sabi ko dito na lang kayo sa bahay. Tingnan nyo, napagod kayo. Nahihilo tuloy kayo. Ano ka ba anak? Tulog lang naman ang katapat nito tapos magiging okay na uli ako. Sige, kumain po muna tayo bago ako matulog. Gusto ko rin po magpahinga ng maaga eh. Gusto ko ng mahaba-habang tulog. Teka, ipapainit ko lang po itong ulam na binili ko kay Aling Aida. Tapos magsasaing na rin po ako. Mabuti pa, maupo na lang po kayo doon sa sala. O kaya doon sa kwarto nyo. Tatawagin ko na lang po kayo mamaya kapag kakain na. O sige, doon na muna ako sa kwarto ko. Bago pa makarating sa kwarto si Nevra, dali-dali siyang bumaling papunta sa banyo. Pagdating doon, ay saka siya nagsuka. Ma, ayos lang po kayo? Hindi ko alam. Ang sama ng lagay ng sigmura ko. Wala naman ako yung sinusuka pero bumabaliktad talaga ang sigmura ko. Sino kaya nakausog sa akin? Sino-sino ba ang kumausap sa akin sa palengke? Dahil sa masamang pakiramdam, ay sa sala na lang nagpahinga si Nevra habang hinihintay ang niluluto ng anak. Maya-maya ay nakaramdam uli siya ng pagsusuka nang maamoy ang pinapainit na ulam ni Liam. Ano ba naman yang niluluto mo, Liam? Ang sama ng amoy! Ano po? Ma, di ba paborito mo tong sinigang na hipon? Kaya nga po itong binili ko eh, para may sabaw na rin tayo. Hindi! Ayoko niyan! Bumabaliktad ang sikmura ko. Parang gusto ko na lang ng manggang hilaw. Tapos ice cream na vanilla flavor. Nakakapaglaway. Anak, bili mo nga ako noon. Napalingon si Liam sa ina. Nagtataka siya sa nangyayaring yon. Pero ayaw niya magsalita ng kung ano. Kinuha na lang niya ang inaabot na pera ng ina. Saka lumabas ng bahay para bilhin ang inuutos nito. Pagkabili niya, ay dumaan pa siya sa bahay ni Gael bago umuwi. Pagkabili niya, ay dumaan pa siya sa bahay ni Gael bago umuwi. Bakit ka na naman nandito? Alam mo, kapag ganitong nanunundo ka, kinikilabutan na ako eh.
Di naman kita susunduin eh. Pero nandito ka pa rin. Parang hindi na kasi normal sa akin ang pagpunta-punta mo rito. Nagtatayo ang kagad ang mga balahibo ko kahit di mo pa sinasabi sadya mo. Tignan mo! Tignan mo ang braso ko oh! Nakita mo tong balahibong to? Gusto nila magtalunan. Napakaseryoso naman kasi ng mukha mo eh. Ano ba kasi yun? Ano naman ang problema mo? Tol, si mama kasi. Feeling ko, buntis siya. Ayos yun ah. Nawala lang kilabot ko, natawa na ako eh. Eh bakit? Wala namang pinapakilala si tita na boyfriend niya, di ba? Paano siya mabubuntis? Tol, yung Diablo. Hoy! Huwag kang ganyan. Kapag narinig ka nun, baka bumalik yun at magbigay ng sustento. Sira ulo ka. Di ka pa nadala sa mga nangyari. Ayoko nang ulitin yon. Hindi nga ako nagbibiro. Feeling ko, naglili si mama. Nakita mo to? Pinabibili niya sa akin. Kakainin niya ng sabay ang hilaw na mangga at ice cream. Tapos ayaw niya ng sinigang na hipon na paborito niya. Tangina tol. Ang iniisip ko, ano kaya ang itsura magiging anak nila? Sinong kamukha? Sumeryoso ka naman. Tanga, seryoso ako. Mukha bang hindi? Tol, nakakatakot yan. Ito ng pinaka nakakilabot sa lahat. Eh buti sana kung isilang yan ng walang sungay. Ang ina naman eh. Ayaw sumeryoso oh. Hindi ko kasi masabi yung gusto ko eh. Nakakatawa pero papayuhan sana kita na ipa-ultrasound mo sana para malaman natin kung talagang buntis si tita. Aso tol. Baka matakot yung doktor. Makikita niya. Nasuway na kagad yung bata. Kasi sa tiyan pa lang may sungay na. Pero hindi natin pwedeng gawin yun. Hindi naman alam ni tita na ginahasa siya ng Diablo eh. Baka mabaliw siya. Tsaka hindi mo rin pwedeng bigyan ng piti. Hahabulin ka ng itak nun. Ano na nga ang gagawin ko? Naman eh. Wala tol. Wala. Hintayin mong lumobo ang tiyan niya. Tapos, siya na magsasabi na, isang himala! Wala akong maipapayo. Sorry talaga. Ibigay mo lang ang mga gusto niyang kainin kasi kung hindi, baka lalong dumaming sungay ng kapatid mo. Ito pala ang payo ko. Pero, para to sa kaligtasan mo. Huwag mong pakialaman ang anak ng Diablo. Baka daling ka kagad dun sa impyerno. Sige ka, hayaan mo na lang ang mga mangyayari. Bahala na si Batman. Sana nga si Batman na lang nakabuntis eh. At least totoong tao. Sige na, umuwi ka na. Baka hinahanap ng mangga at ice cream. Wala na rin nagawa si Liam sa kalagayan ng ina. Pero habang lumilipas ang araw, lalo siyang kinakabahan. Hanggang isang gabi, bigla na lang nagsisigaw ang kanyang ina habang nasa banyo. Nagmamadali siyang lumapit at nakita niyang nilalabasan ng malapot na likido ang ina. Nagahalo ang itim at pulang kulay. Namilipit na rin sa sakit ng tiyan ng kanyang ina. Dali-dali niya itong binuhat at dinala sa ospital. Pagdating doon, ay nilinis lang ang kanyang ina at binigyan ng gamot sa kirot. Isinailalim din ito sa pregnancy test at nakahinga ng maluwag si Liam nang malaman niyang hindi naman nagdadalang tao ang kanyang ina. Kahit hindi malaman kung bakit naglabas ng kakaibang likido ito, naging masaya na rin si Liam dahil sigurado na siyang hindi siya magkakaroon ng kapatid na ang ama ay Diablo. Mabuti na lang. Ayos ang resulta ng piti ni tita. Alam mo, baka nakisama na rin yung stepfather mo. Kasi alam niyang hindi makakabuhay ng Diablo ang tao, di ba? Napakasira ulo mo talaga. Pero alam mo, tama ka. Mabuti talaga. Hindi natuloy. Naniwala ka rin sa akin, oh. Na ano? Nabuntis si tita.
tapos nakunan. Oo, parang ganun na nga. Pero alam mo, nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Ang tindi kasi ng mga sinabi mo eh. Na-stress ako ron. Alam mo, walang yaka talaga. Kaibigan ba talaga kita? Grabe, sa kabila ng lahat, pinagdudahan mo pa ako. Hoy, magaling naman ako magpayo ah. Grabe ka. Hayaan mo na nga. Salamat pa rin kahit nasira ulo ka. Ano na balak nyo? Pinapupunta kami ng tiyuhin ko sa kanila. Hindi na tumanggi si mama. Ha? Talaga? Sama ako. Para makabawi naman ako sa'yo. Hoy, maraming ano doon. Liblib na probinsya yun. Eh di magdadala ako ng holy water. Alam mo, sira ulo ko talaga. Halika na nga.